Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. Makakausap natin si former Senator Sonny Trillanes. Good evening, Senator Sonny. Maraming salamat po sa inyong oras. Good evening po sa inyo, Miss Anne, at sa ating mga viewers. Senator, so many questions to ask. Let's make the most out of the time that we have. First, Sara Diskaya, now in jail for the alleged 96.5 million ghost flood control project in Davao Occidental. And you have dared her to name itong Duterte-era backer who helped them secure more than 200 billion in government contracts. Can you tell us more about this, Senator? Yes, kagaya lang nitong kaso kung saan siya ay nakakulong, imposibleng nakuha niya yan nang walang politikong proponent. Meron at merong kumita dyan, that's why Tingnan nyo to, tingnan to. Balik natin kaunti. imposibleng nakuha niya yan nang walang politikong proponent. Meron at merong kumita dyan, that's why Ayan, ang mukha ni Diskaya, oh, parang... Ang sarap talagang tadyakan ng mukha, eh, no? Gigigil talaga ako, sa totoo lang. Sarap tadyakan ng mukha ni Diskaya, oh. Ayan, oh. Diba? Mukhang nanay ni Dave to, ah. May magkamukha sila, diba? Ayan na. Alam mo, Diskaya, pasalamat ka, nakulong ka lang. Pasalamat ka, pero ayan na, sana ang ating gobyerno hindi na po pakawalan to kahit magpalit na po ng administrasyon. 'Di ba? Sana mabulok po ito habang buhay. Si grabe to, kawatan po ito. Maniwala po kayo sa akin, pag Duterte po ang umupo, kahit alam nating malabong makaupo, papalayain niya yung mga yan. Naniniwala po ba kayo sa akin? Napapalayain niya yan? Sinabi ko na, papalayain niya yan. Si Padilla nga, pinalaya. Nako. kumita na politiko, kaya niya nakuha yung Pasok ka na sa kulungan ng baboy. Diyan ka na, Diskaya. Masarap ba? Ayan, kausapin mo yung mga kasamaan mo dyan sa kulungan. Mag-British accent ka dyan. Baka mamaya, pagtatadyakan ka pa dyan. kasi yan si Diskaya, Yan lang higaan mo. Pasalamat ka pa nga, may foam ka pa eh. Pasalamat ka, may foam ka pa. Yung iba nga dyan na mga nakakulong, siksikan eh. Diba? abot siya dyan sa Davao. Kaya kung makikita natin, ng mga kababayan natin, from 2017 hanggang 2022, umabot ng 200 billion pesos ang mga kontratang na corner niya ni Diskaya. Senator, do you think itong pag-aresto kay Sara Diskaya is strong enough to expose itong systemic corruption network or baka maging scapegoat ito for powerful protectors? Hindi naman. Kumaga kasi, hindi naman ibig sabihin nun na magiging mapapawalan sala. Siyempre, kailangan niyang isauli yung mga nakuha niya na pera. Kasi ang pagkakaalam natin, dito sa Ito para sa akin Ewan ko lang kung magsasauli si Sara Diskaya. Pero, kung magsauli man po yan, baka wala pa po sa 5% ng kanyang ninakaw. Kasi, ang alam ko dito, ito opinion ko lang, reaction ko lang, theory ko lang, baka pag nagpalit ng administrasyon, magbubuhos ito ng pera si Diskaya para makalaya lang. Ganun po yung gagawin niya. Magpapakawala po yan ng maraming pera sa lapi. Siya ay makalaya lang. Diba? At sigurado ako ngayong kampanya na to, meron pong presidente na susuportahan yan. Walang iba kundi si Sara Duterte. Magpapakawala ng pera yan kay Sara. Magpapakawala ng pera yan para pag nanalo yung manok niya, di matutulungan siya. Di ba? Ganun lang yun. 200 billion pesos na kontratang nakuha ni Diskaya. Ano lang siya dito? Siya lang ay isang front. So nakakakuha siya ng mga royalty. Royalty lang ang nakukuha niya dyan. Senator Sonny, pag-usapan naman natin ang naging reaction mo on the sudden death of former DPWH Yusek Catalina Cabral who plays an integral part in the flood control mess. Ano yun? Reaction niyo po, sir, sa pagkamatay ni former DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Siyempre tayo ay nalulungkot na umabot sa ganitong punto. Pero overall, in terms of sa kaso, I believe kaya pa rin naman magtuloy yung mga kaso na involved. At siyempre, dito naman kay Yusek Cabral mismo, sabi nga natin, it is unfortunate doon sa pamilya, pero tapatan naman po tayo. Talagang medyo malaki rin naman yung naging pakinabang
nila ng pamilya niya bunga ng korupsyon dyan sa DPWH. Kayo po ba ay satisfied with the investigation ng PNP saying na walang foul play? Because considering the timing of these incidents right in the middle of the corruption investigations and the fact that Cabral plays a big role in this flood control scandal, the public cannot help but think that there might be a cover-up happening here. What are your thoughts on this, Senator? Basahin natin to. Sabi ni Aiza Aiza May Limuran. Ito po si Aiza May Limuran, isa po itong basurang tao. Isa pong pakangkang po ito dyan sa lugar nila. Minsan talong po yung sinasaksak niyan sa pukin niya. Minsan nagpipinggir po ito habang nakatitig sa karton nilang tatay. Sa tatay nila na manipis na yung katawan ngayon. Pinagsasalsalan niya po. Pinagpipinggiran niya po. Kasi wala pong pumapatol dito kasi mabaho po ito. 1 buwan bago maligo. Paano ba kasi? Uso naman yung tubig sa inyo, hindi ka naliligo. Mabaho ka. Alam mo yung palakang patay? Ganyan po yung amoy niya, mas matindi pa doon. Kaya po kinang-ina mo ka, eto yung sayo, eto yung sayo. Di ba? Basura ka. Wala kang silbi. Isa kang aswang. Kasi yung mga aswang, mababaho yan eh. Amoy kanal eh. Ayan. Sa babae mong tao, magpapababoy ka sa akin. Deserve mo yan. Ulol ka. Kinang-ina mo ka. It's entirely possible, pero based dun sa mga information na nakalap natin early on, yung video ng isang dumadaan na na motorista, nakita talaga si Yusek Cabral na nandoon sa gilid ng Parang si Banang Sir, di na naliligo. bangin. Tapos meron pang selfie itong driver. So far everything checks out. At base dun sa impormasyon na nakalap din natin, Ayan yung bangkay Ayan binalot ba naman? Ayan so far everything checks out. At Ayan, binalot ba naman? Diba, hindi man lang pinakita yung suot, yung katawan, kung siya ba talaga yan. Kaduda-duda. Kaya sabi ko nga sa inyo mga pre, saan naman sabi ko nga sa inyo, kung titingnan po natin dito, yung kanyang sapatos, puti. Nung kinuha na po yung kanyang bangkay, naging brown po yung sapatos. Diba? May kakaiba talaga. Kaya kaduda-duda po. Dapat man lang sana, pinakita po sa publiko yung kanyang bangkay. Diba? Tuloy natin. base dun sa impormasyon na nakalap din natin, weeks ago, simula nung pumutok itong issue na ito, medyo iba na ang nagiging epekto kay Yusek Cabral na ito ay na-depress at talagang sobra ng nervyos. So hindi natin i-rule out yung foul play, pero so far mukhang talagang suicide yung nangyari. But do you think the authorities should continue investigation? Well, naintindihan ko rin si Trillanes kasi hindi naman niya pwedeng pangunahan na ganun nga sa katulad sa analyze natin, 'di ba? Kasi masisira yung pangalan, may pangalan siya eh. Hindi naman pwedeng magpadalos-dalos ng magbigay ng reaction 'yan. Kumpara sa atin, ano lang tayo, vlogger lang tayo eh. Nag-a-analyze po tayo, 'di ba? So kayo, anong reaction niyo dito sa komento ni Trillanes kay Cabral at syempre kay dito sa Sara Diskaya na to? Ayan, comment down below mga pre. Ayan, para naman po mabasa natin yung mga komento. And syempre, meron po tayong TikTok, meron po tayong Facebook. Iisa lang naman yung pangalan, Ballpoint Man 2.0. And sana po, sana po mga pre, i-follow nyo yung ating mga social media accounts. Ayan, so next topic po tayo mga pre.